Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2111, nakakatawa ba ang joke na iyon? Ang cultivator na nakaharap kay Yeke ay hindi matangkad. Hindi siya naglabas ng nakakatakot na alon ng mga enerhiya. Siya ay tumingin medyo kalmado at poised. Sa likod niya, ang mga tao ni Tiantay ay mukhang lubos na kumpiyansa din. Wala silang sinabi. Parang lahat ng bagay ay nararapat. Siya ba ang pinakamalakas na cultivator ng Tiantay? Naisip ni Yuye, gumalaw ang mga labi niya ngunit nanatili siyang walang imak. Tahimik lang siyang nakatingin sa binata. Hindi niya kailanman ipinakita sa kanila kung gaano siya kalakas. Palagi siyang nananatiling kalmado, kahit na hinamak siya ng Yuklan. Dahil wala talaga siyang pakialam. Ang pangunahing target niya ay ang Jing clan, at mas tiyak, si Mochen. Nang makita iyon ni Yukon, may naintindihan siya. Nang makita niya ang reaksyon ng mga tao ni Tiantay, naunawaan niya kaagad na si Lin Feng ay isa sa pinakamalakas na cultivator ng Tiantay. Gayunpaman, maaari ba siyang makipagkompetensya kay Yeke? Kumunat ang noo ni Yulin. Para siyang tuso at mabangis na ahas. Pinahiya siya ni Tantay. Namumula pa ang pisngi niya na parang sinampal sa mukha. Mula ngayon, pagtatawanan siya ng mga tao sa Qingshan City. Ngunit mas malakas si Tantay kaysa sa kanya, ito ay isang katotohanan. Ang mga miyembro ng Jing clan ay nanunood lahat kay Lin Feng. Nakatitig din kay Lin Feng ang mga miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Mukha namang sigurado siya sa sarili niya. Baka siya ay katulad ni Yeke at naisip na hindi siya matatalo. Sa mga cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, katawa-tawa lang siya. Paano kaya siya makakalaban ni Yeke? Si Yeke ay mukhang kahanga-hanga at kahanga-hanga. Tinitigan niya si Lin Feng ng palihim at mayabang. Napangiti siya ng mapang asar at sinabing, sa parehong antas ng paglilinang, kakaunti ang mga tao na maglalakas loob na harapin ako at mukhang may tiwala sa sarili. Kapag ginagawa nila, kadalasang nadudurog ko ang kanilang kumpiyansa sa sarili. Tiningnan lang ni Lin Feng si Yeke ng mahinahon. Sabi niya, tulad ng sinabi ng pangalawang kapwa ko disipulo, wala tayong pakialam kung manalo o matalo. Gayunpaman, gusto mong patunayan kung gaano ka katatag, paano kung matalo ka? Nang marinig ni Yeke si Lin Feng, siya ay natigilan. Pagkatapos, ngumiti siya ng mapanukso at sinabi, napaka-confident mo pa rin sa sarili mo. Tumalon siya at tumunog ang mga pagsabog. Naramdaman ni Lin Feng na sisibog na ang kanyang mga kalamnan. Smashang daw. Nagulat si Lin Feng. Sumulong si Yeke at sabay na inilabas ang kanyang lakas, lalo itong sumasabog. Mabilis na tumataas ang chi ni Yeke. Nagsimula ring manginig ang kaluluwa ni Lin Feng. Nakakasira ng kamalayan. Malamig na sigaw ni Yeke. Naglabas siya ng walang katapusang dami ng smashang daw at pinahirapan ang kaluluwa ni Lin Feng. Ramdam ni Lin Feng na ang kanyang kaluluwa ay sinadyang sumabog. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado at matatag. Napakahirap durugan ang kaluluwa ni Lin Feng. Sa sandaling iyon, tumaas ang kanyang chi at ang layunin ng espada ay nagsimulang manginig ng galit. Ang sword energies ay nag-convert sa kanya, itinaas niya ang kanyang kamay at hinigop ang mga iyon, at pagkatapos ay ginamit ang sword energies na iyon para sirain ang smashang daw strength. Isang ilaw ang kumislap. Sa pag-atake ng espada ni Lin Feng, parang tumigil ang oras at espasyo. Lumipat ang mga ilaw ng espada patungo kay Yeke. Naglabas si Yeke ng explosive intent. Ang kanyang chi ay patuloy na tumitibok at tumataas. Nakakabasag na armas. Itinaas ni Yeke ang kanyang daliri at ang kanyang layunin ay sumanib sa kanyang kapangyarihan sa daw. Lumitaw ang dalawang light beam at tila nabasag ang hangin sa kanilang harapan. Nauwi sa alikabok ang lahat. Gaano kalakas? May bamulong. Ang kapaligiran ay naging medyo mapang-api, at lahat sila ay nakaramdam ng pressure. Ang mga ilaw ng espada ni Lin Feng ay itinigil. Gayunpaman, ang layunin ni Yeke at ang mga ilaw na lumabas sa kanyang mga daliri ay tumigil din. Ang dalawang cultivator ay napakalakas. Malakas si Yeke. Malakas si Lin Feng. Ang kalmadong taong iyon na gumugol ng ilang araw sa Yuklan ay napakalakas. Ang kanyang mga pag-atake ng espada ay madaling pumatay ng mga cultivator sa tuktok ng Wangchi layer. At ito ay simula pa lamang. Parang milyon-milyong espada ang umuugong. Lumitaw ang Sword Holy Spirit sa paligid ni Lin Feng. Si Lin Feng ay sumulong at pinutol ng kanyang mga espada ang lahat ng nasa harapan niya. May impresyon ng mga tao na tumitingin sila sa isang mirage. Tumataas pa rin ang chi ni Yeke, at sumusulong din siya. Ang lupa ay patuloy na nanginginig. Inatake niya ang mga sword energies sa kanyang harapan, na para bang maaari niyang sirain ang anumang bagay sa kanyang landas. Papalapit ng papalapit ang dalawang cultivator sa isa't isa. Ang sword energies ni Lin Feng ay gumagalaw ng mas mabilis at mas mabilis. Bumaba ang mga espada mula sa langit, nagniningning at tumatagos sa lahat. Nagmamadali din si Yeke, nagpatuloy siya sa pagsuntok ng malakas para manginig ang langit at lupa. Ang nakakasilaw na sword energies ay hindi maabot sa kanya. Ang cultivator na ito mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry na walang kaaway sa parehong antas ay talagang malakas, walang duda. Kung iyan lang kaya mo, malayo ka sa pakikipagkompetensya sa akin. Mahinahong pahayag ni Yeke. Papalapit siya kay Lin Feng at pinakawalan ang layunin ng smashang daw.
Gumalaw siya at gumalaw kasama niya ang mga nakamamatay na ilaw. Napuno ng deployment energy ang hangin. Isang nakakatakot na lakas ang sumanib sa kanyang pag-atake habang pinalilibutan ng kanyang enerhiya si Lin Feng. May impresyon si Lin Feng na maaari siyang mamatay anumang oras kung siya ay pabaya. Isa siyang cultivator na walang kaaway sa parehong antas, ang mga taong sasali sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds ay talagang malakas, naisip ni Lin Feng. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinuntok. Gamit ang kabilang kamay, naglabas siya ng mga sinaunang imprint. Ang mga salita ay lumitaw sa langit. Ang mga salita ng kanyang inkantasyon ay lumitaw sa langit at lumutang sa paligid. Pinalibutan nila si Lin Feng at umalangaw kasama ang lupa at langit. Milyon-milyong mga sinulid ng espada ang namuo sa paligid ni Lin Feng, at ang kanyang mapanglo na cosmic energies ay namuo rin. Nag-transform si Lin Feng bilang isang Sword King. Ang kanyang cosmic energies ay napakalakas. Gusto ng kanyang aura na sumuko ang kanyang kalaban sa kalooban ng isang Diyos ng espada. Nakakatakot siya, at ito ang siyam na pantig na inkantasyon. Sumimangot ang karamihan. Naramdaman ni Ye Kei na makapangyarihan ang chi ni Lin Feng, ngunit ngumiti lang siya ng mahina at ninisyon. May alam kang magagandang spell, ngunit hindi pa rin iyon sapat. Pagkatapos, gumawa si Ye Kei ng ilang mga handsil, ang kanyang layunin ay patuloy na umaangat sa kalangitan. Pagsira ng lupa at langit, ang 10,000 bagay ng nilikha ay maaaring sirain, ang mga sandata at kamalayan ay hindi maaaring labanan. Lahat ay dapat basagin. Malakas na sigaw ni Ye Kei. Siya condense ng lakas ng 10,000 bagay ng paglikha. Ito ay mukhang katulad ng ilang pag-atake na alam ni Lin Feng, dahil maaari din niyang paikliin ang lakas ng 10,000 bagay ng paglikha. Ang pagbagsak ng Dao at isang nakakatakot na chi ay nagpanginag sa buong pulutong, at ang kanilang mga puso ay nagsimulang tumibok. Ang dalawang cultivator na ito ay napakalakas. Madali nilang sirain ang ilang karaniwang dakilang emperador. Muling gumalaw si Ye Kei, ang mga deployment lights ay namuo sa paligid niya at naging malakas na malakas. Ang kanyang lakas ay patuloy na nadagdagan. Nakakatakot si Ye Kei. Nakakatakot ang kanyang mga pag-atake, ngunit gayon din ang kanyang mga deployment spell. Hindi lang ikaw ang nakakaalam ng deployment spells. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at ginalaw ito ng ilang beses. Lumitaw ang mga makalangit na yugto at naging mga hagdanan. Ang Celestial Stage Deployment Spell ni Lin Feng ay lamambat. Ito ay mukhang medyo kahanga-hanga. Dakilang makalangit na kamay, mamatay ka. Pasabog na sigaw ni Ye Kei. Lumakas ang lakas at sinira ang lahat ng nasa landas nito. Kasabay nito, pinalapot din ni Lin Feng ang lakas ng 10,000 bagay ng paglikha at ang lupa at langit. Ito ay naging isang taybak na nagwawasak sa langit. Naging mas makapangyarihan din ang kanyang siyam na pantig na inkantasyon. Isang dambuhalang espada ang gumuhit sa kalangitan at lumipat sa Celestial Stage Deployment Spell. Ang kanyang lakas ay umalangaw sa parehong bilis ng lupa at langit. Sa paligid ni Lin Feng, milyon-milyong anino ng espada ang lumitaw. Galit na tumitibok ang puso ng mga tao, nakatingin sa nalalapit na banggaan. Lumitaw ang mga makinang na ilaw sa paligid ng dalawang mandirigma. Isa lang sa kanila ang pwedeng manalo. Ang mga ilaw ay nawala, at ang nanalo ay lumitaw. Si Lin Feng ay nakatayo sa gitna ng mapanirang chi, hindi nasaktan. Si Ye Kei ay bumagsak mula sa entablado ng labanan, sa kanyang mga tuhod at patuloy na tumutulo ang dugo. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan si Lin Feng, hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo. Mga deployment spell, napakalakas ng iyong deployment spells. Ungol ni Ye Kei. Kung si Lin Feng ay hindi gumamit ng deployment spells, hindi siya mananalo. Gayunpaman, ang deployment spell ni Lin Feng ay napakalakas, at ngayon si Ye Kei ay dumanas ng matinding pagkatalo. Ang deployment spells ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay ganoon-ganon lang. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Natahi ang hangin. Ang mga miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, ang Jing Clan, at ang Yu Clan ay nanatiling tahimik. Natalo si Ye Kei. Hindi inaasahang natalo si Ye Kei. Si Ye Kei ay isang emperador na walang kaaway sa parehong antas, at natalo siya. Lumapit si Lin Feng kay Ye Kei at tumingin sa kanya. Ang mga silweta ng mga miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay kumikislap, umaakyat patungo kay Lin Feng. Sinulyapan niya ang mga ito gamit ang kanyang itim na mga balintataw, ang pagmumura at lakas ng kamatayan ay lumabas sa kanyang mga mata at hinarang sila. Sabay suntok sa direksyon nila. Ang mga henyo ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay hindi makakalaban sa kanya. Akala mo ba nakakatawa yung biro na yon? Sabi ni Lin Feng sa mga taong iyon nang walang pakialam. Para siyang demonyo. Walang nagsabi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2112, malupit na suntok. Ang hindi kilalang, mapagmataas, at mayabang na binata ay nakatayo sa entablado ng labanan. Inatake niya si Ye Kei at pinadugo siya. Natahimik ang lahat, nakikinig sa tibok ng kanilang puso. Nagulat sila. Gaano kalakas? Si Ye Kei, isang henyo mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, ay hindi nakayanan ang suntok ng lalaking ito. Nakakatawa ba ang biro na iyon? Walang tumawa. Si Ye Kei ay umuubo pa rin ng dugo. Malubha ang kanyang pinsala. Phew.
Napakahusay. Malinaw na ginawa niya mismo ang anteng-anteng na iyon. Sa isip ni Yukon, huminga ng malalim. Nakatitig siya kay Lin Fang. Hindi niya pinansin ang isang malakas na cultivator, sa halip ay naghihintay sa kanyang guro. Hindi niya alam na napakahayop pala ng cultivator. Ang kanilang pinakamahusay na cultivator ng Huangqi layer, si Yulin, ay hindi maaaring makipagkompetensya kay Ye Kei. Kung nag-away sina Yulin at Lin Fang, madali siyang napatay ni Lin Fang. Ang mga mukha ni Yulin at Sumo ay namutla. Napagtanto nilang wala sila kung ikukumpara kay Lin Fang. Ano ang gusto mong gawin? Pulang-pula at nanginginig ang mukha ni Ye Kei. Nakatitig siya kay Lin Fang. Si Lin Fang ay hindi tumingin sa kanya, ngunit mahina ang sumagot. Natalo ka, hindi ka ba nakakaramdam ng katawa-tawa? Sa tingin mo ba nakakatawa ang biro na iyon? Hindi napigil ang umubo muli si Ye Kei. Para siyang nahihirapan. Hindi niya akalain na matatalo siya ng ganoon. Pagkatapos ay lumingon si Lin Fang sa mga miyembro ng Jing Clan at sinabi. Ang disipulo ni Mo Chen, si Lin Fang. Nahulaan na nila iyon, ngunit nang marinig nila ito ay natigilan pa rin sila. Gusto niyang masilaw para kay Mo Chen, para ipaghiganti ang kanyang guro. Ang layunin ni Lin Fang ay hindi lamang kilalanin bilang isang malakas na cultivator, gusto niyang palayain ng Jing Clan si Mo Chen. Sa sandaling iyon, namumula ang mga mata ni Jing Xiaoyu. Ang disipulo ni Mo Chen, si Lin Fang. Ito ay isang mahinahon na anunsyo, ngunit ito ay nagpatibok ng puso ng lahat, tulad ng nakaraang pagkakataon na ang mga disipulo ni Mo Chen ay nagsabing si Mo Chen ang aking guro. Ang Jing Clan ay nasa ilalim na ngayon ng matinding pressure. Siya ay isang miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Sabi ng isang malakas na cultivator ng Jing Clan. Nakatitig siya kay Lin Fang na may pagpatay sa kanyang mga mata. Sinusubukan mo pa ring maglaro. Galit na galit si Lin Fang. Ang mga miyembro ng Jing Clan ay nag-imbita ng mga cultivator mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, na nangangahulugang nakipag-ugnayan na sila sa ilang malalakas na cultivator ng ministry, kung hindi, ang mga taong tulad ni Ye Kei at ang iba ay hindi na sana magpapakita. Kung papatayin ni Lin Fang ang sinuman sa kanila, marahil ay hindi siya pakakawalan ng mahahalagang tao ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Ngunit dahil si Lin Fang ay sinusuportahan ng tatlong angkan, may sasabihin ba ang Celestial Remarkable Deployment Ministry? Pananatilihin ba ng Jing Clan ang kanilang deployment mine? Iniisip ng Jing Clan na pananatilihin nila ang kanilang deployment mine at sa kanila ay may naka-backup. Kung pinatay ni Lin Fang ang mga taong iyon, ang guro ni Jing Yan ay magkakaroon ng dahilan para patayin siya. Wala siyang magawa sa mga ito, isa lang siyang namumukuntanging binata. Hindi niya kayang patayin si Ye Kei. Hanggat hindi namatay si Ye Kei, walang pakialam ang Jing Clan. Maging ang guro ni Jing Yan ay walang sasabihin. Sa makatuwid, pinrotektahan ng malalakas na cultivator ng Jing Clan si Ye Kei. Hindi sila nang ahas na pakawalan si Lin Fang, dahil nag-aalala sila na mapatay niya si Ye Kei. Ang mga henyo ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay mga piraso ng basa. At ayaw ng mga miyembro ng Jing Clan na pasanin ang kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ang layunin ng kamatayan ay lumabas sa mga mata ni Lin Fang. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at biglang sumabog ang layunin ng kamatayan mula sa kanila. Agad na pinatay ni Lin Fang ang cultivator ng ministry na iyon, nagkalat ang kanyang kaluluwa. Gustong maglaro ng Jing Clan. Pagkatapos ay kinailangan ni Lin Fang na pumatay. Nang makita ng karamihan na namatay ang cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, sila ay namangha. Ito ang pangalawang cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry na namatay. Ang Jing Clan ay hindi papasan ang mga responsibilidad para sa kanilang mga aksyon. Nang marinig ng mga miyembro ng Jing Clan si Lin Fang, lalo silang nagalit. May nagsimulang umabad sa kanya, at ang mga malalaking imperial na enerhiya ay lumabas patungo sa kanya. Gumapang ang kanyang kamay sa kalangitan, na lumilitaw sa isang sinag ng liwanag. Gayunpaman, ikanaway ni Lin Fang ang kanyang kamay at nawala. Siya ay muling lumitaw sa itaas ng cultivator na iyon, isang nakasisilaw na hanay ng liwanag ang bumaba mula sa langit at lumipat patungo sa lalaking iyon. Parang tumigil ang oras. Ang cultivator na iyon ay tumalikod at pinakawalan ng lahat ng chi na kaya niya sa desperasyon. Gayunpaman, 12 ng mga espada ang lumitaw at hiniwa siya. Bumalik si Lin Fang sa lupa at tumingin sa paligid. Malamig niyang sinabi, babayaran ng Jing Clan ang kanilang mga aksyon. Isang silweta ang tumalon pasulong, ang lupa at langit ay nanginag. Ang malakas na dakilang lakas ng imperial ay nagpahirap sa lahat at bumaril kay Lin Fang. Ang ganitong uri ng lakas ay madaling makasira ng isang emperador. Sapat na ba iyon? Ang Jing Clan ay talagang walang hiya. Malamig na sabi ng isang malakas na cultivator ng Fang Clan sa sandaling iyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Ilang beses kang natalo at patuloy kang mayabang. Ibigay mo na sa akin ang deployment mo. Sabi din ng malalakas na cultivator ng Wen Clan na nagpakawala ng mga dumadagandong na alon ng chi. Ang malakas na cultivator na umaapi kay Lin Fang ay isang Celestial Emperor. Sa una, ang labanan na ito ay sa pagitan ng 4 na angkan ng Qingshan City. Matatalo sana ang Jing Clan sa unang pagkakataon, ngunit humiling pa sila ng 3 araw at pagkatapos ay nagimbita ng mga tao mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Kahit na sa desperadong reinforcements, natalo sila.
Ngunit ayaw aminin ng Jing Clan na natalo sila. Kayong mga taga-Tiantay ay pumatay ng mga tao mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, sa palagay mo ay malalampasan mo ito. Tumikim ang isang malakas na cultivator ng Jing Clan. Gumalaw muli ang Celestial Emperor. Naramdaman ni Lin Fang na naipit siya sa isang nakakatakot na bagyo at babagsak. Hindi niya kayang labanan ng isang Celestial Emperor. Sinasadya mo bang baluktutan ang katotohanan? Sabi ng malalakas na cultivator ng Fang Clan at ng Wen Clan. Ang Yu Clan lang ang nanatiling tahimik. Mayroon silang ilang mga tao na nagsasanay sa paglilinang sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, pagkatapos ng lahat. Alam nila na hindi sila patatawarin ng Celestial Remarkable Deployment Ministry kapag nasangkot sila, kaya kailangan nilang tumahimik. Mas mabuting huwag nang makisali at huwag mag-imbita ng gulo. Kahit na hinangaan nila si Lin Fang para sa kanyang talento, hindi nila kayang masaktan ang Celestial Remarkable Deployment Ministry. Ang pinakamalaking angkan ng Qingshan City ay hindi nang ahas na saktan sila. Sa makatuwid, ang mga miyembro ng Yu Clan ay nanatiling tahimik, at iyon ang pinakamahusay na magagawa nila. Si Lin Fang ay may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Inaasahan niyang malutas ang sitwasyon gamit ang pinakasimpleng solusyon. Kung tutuusin, kahit na ang mga disipulo ni Tiantay ay sobrang talino, kailangan nila ng panahon para maging napakalakas, kaya naman napagpasyahan nilang tulungan ang tatlong angkan. Gayunpaman, ang Jing Clan ay patuloy na nagbabalak laban sa kanila, at hindi madaling lutasin ang sitwasyon sa ganoong paraan. Dahan-daang tumalikod si Lin Fang at umalis sa battle stage. Kasabay nito, isang madilim na anino ang lumabas mula sa karamihan, na mukhang hayop. Sa tingin mo makakaalis ka ng ganyan? Sabi ng malakas na cultivator ng Jing Clan. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Isang napakalaking kamay ang hamampas kay Lin Fang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang madilim na silweta ay gumalaw na parang hangin sa entablado ng labanan. Hinawakan ng maitim na silweta si Lin Fang at bumangon sa himpapawid, sabay na nagpakawala ng suntok na nagpang-inag sa hangin. Naramdaman ng Celestial Emperor ang lakas ng bagong dati. Gayunpaman, ang taong iyon ay mayroon lamang isang malakas na lakas, ngunit hindi pinakawalan ng chi, kaya ang Celestial Emperor ay hindi natakot para sa kanya. Iniunat niya ang kanyang kamay. Ang mga pagsabog ay nagsimulang yumanig sa kapaligiran. Isang nakakatakot na lakas ang bam-alot sa direksyon ng madilim na anino. Madali niyang sirain ang interloper. Ang nakakatakot na lakas ay bumagsak sa silweta. Ang nangyari, ang bagong dating ay nagpatuloy sa paglipat patungo sa Jin Celestial Emperor, isang misteryosong lakas na lumalabas sa kanyang katawan habang sumuntok siya sa direksyon ng lalaking Jin. Isang simpleng suntok lang. Sinira ng suntok ang pag-atake ng Jin Celestial Emperor, na nagpasindak sa kanya. Ang kanyang kamay ay naging mga kuko, at ikanaway niya ito ng ilang beses, gamit ang mga spelling laban sa interloper. Gayunpaman, walang nangyari. Parang ang madilim na silweta na iyon ay hindi nakakaramdam ng sakit. Muli siyang sumuntok, at nagdilim ang lahat sa paligid niya. Paano ito posible? Namutla ang mukha ng Celestial Emperor. Ang kanyang mga spells ay napakalakas. Maaari niyang ibaba ang kanyang kamay at pumatay ng walang katapusang bilang ng mga tao, ngunit ang pisikal na lakas ng taong ito ay masyadong nakakatakot. Kahit na sila ay naging pinakamataas na antas ng Celestial Emperor, dapat ay may naramdaman siya, o kahit man lang nasugatan ng isa pa. Kahit ang mga Saint Emperors ay may naramdaman din. Gayunpaman, walang ibinigay sa kanya ang madilim na anino na iyon. Ang Celestial Emperor ay umatras, ngunit huli na ang lahat. Umabot sa kanyang lalamunan ang suntok. Nagkaroon ng dumadagandong na pagsabog ng lumitaw ang isang malaking butas sa kanyang katawan. Ang madilim na silweta ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Desperado niyang itinapon ang lahat ng makakaya niya sa madilim na silweta, ngunit hindi man lang gumanti ang kanyang target. Hinawakan lang niya ang katawan ng Celestial Emperor at niyugyug ito, tumalsik ang dugo habang pinuputol ang mga braso ng Celestial Emperor. Hindi siya tumigil, kumikilos ng mas mabilis kaysa sa nakikita ng karamihan. Hinawakan niya ang Celestial Emperor sa baywang at itinulak ito sa lupa bago ito sinuntok. Nakakakilabot na mga tunog ng epekto ang pumukaw sa puso ng mga tao. Ang Celestial Emperor ay pinaghiwa-hiwalay ng buhay. Patuloy ang pag-spray ng dugo kung saan-saan. Unti-unti siyang nagiging isang bangkos ng mga durog na buto at laman. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2113, Pagsadyap. Malupit na pasabog, walang emosyon at malamig. Ang mga tao ay namangha at nakatingin sa eksena sa entablado ng labanan. Patuloy ang pagkibot ng kanilang mga mukha. Ito ay isa pang pagkakataon na sila ay namangha ngayon. Sino yan? Lahat ay nakatingin sa malupit at marahas na taong iyon. Naramdaman nilang walang chi na lumalabas sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang lakas ay kahanga-hanga. Hinawi niya ang katawan ng isang Celestial Emperor gamit ang kanyang mga kamay. Inatake siya ng Celestial Emperor, ngunit walang nangyari. Lahat ay nagtataka kung ano ang antas ng paglilinang ng taong iyon. Parang wala siyang cultivation level, katawan lang siya. Gayunpaman, maging si Qingshan ay namangha nang makita niya ito. Ang Doomsday Auction House ay mayroong maraming hindi kapanipaniwalang malalakas na cultivator, ngunit ang katawan na iyon ay walang silbi sa kanila.
Alam nilang ito ay maaaring katawan ng isang Saint Emperor, ngunit kahit na alam nila iyon, nagpasya silang ibenta ito. Ito ay perpekto para kay Lin Fang. Nakuha niya ito, at maaaring gamitin at kontrolin ito. Nag-aral siyang mabuti para makontrol ito ng maayos. Alam ni Lin Fang na kahit na hindi niya magagamit ang mga spell ng Saint, kahit papaano ay magagamit niya ang kanyang pisikal na lakas. Hindi kayang sirain ng isang Saint Emperor ang katawan na iyon, ang mga Saint Emperor lang ang makakagawa nito. Mahalaga ang pisikal na lakas, kaya bahagi ito ng mga pagsubok sa Holy Way Stage. Ang mga miyembro ng Jing Clan ay mukhang namangha. Kahit na isa sila sa apat na pinakamakapangyarihang clan ng deployment spellcasters sa Qingshan City, ang mga Celestial Emperors ay itinuturing na napakalakas na cultivator sa kanilang clan. Ang pagkawala ng isang Celestial Emperor ay isang tunay na trahedya para sa kanila. Ano ang antas ng paglilinang ng taong iyon? Sa sandaling iyon, itinaas ng katawan ang kanyang ulo at biglang gumalaw sa bilis ng liwanag patungo kay Ye. Bumalik. Sigaw ng malalakas na cultivator ng Jing Clan ng napakalakas. Hinablat ng isang malakas na cultivator ng Jing Clan si Ye at umatras ng mabilis hanggat kaya niya. Kasabay nito, may ilang tao na umabant, at lumitaw ang naglalakihang pader na hamarang sa lalaki. Nagkaroon ng pagsabog ng winasak ng lalaki ang pader at hindi tumigil, sinuntok niya ang dalawang kamay. Dumagundong ang hangin, dalawang dakilang emperador ang nataman at nagkawatak. Ang walang laman na lalaki ay nagpatuloy sa paggalaw ng hindi kapanipaniwalang mabilis. Para siyang Diyos, hindi masisira ang kanyang katawan. Nakaramdam ng pressure ang karamihan, na parabang nahuhulog ang mga bundok sa kanila. Walang cultivator ng Jing Clan ang makakapigil sa kanya. Kasama ang mga Celestial Emperors. Sino ang maglalakas loob na subukan? Sino ang napakawalan Jia? May nagproklama sa sandaling iyon. Isang napakatinding mapang-epang enerhiya ang pumuno sa hangin nang lumitaw ang isa pang malakas na cultivator. Guro, natuwa ang mga miyembro ng Jing Clan. Bumaba mula sa langit ang malakas na cultivator, pinalalakas ang lakas at inatake ang walang laman na lalaking iyon. Tuluyang napailing ang walang laman na lalaki at naatras. Sa wakas, may nakapagpakilos sa kanya. Ang malalakas na cultivator ng Jing Clan ay gulat na gulat pa rin at nakatingin sa walang laman na lalaki. Gayunpaman, nang iangat ng lalaki ang kanyang ulo, siya ay ligtas at maayos, ganap na walang pinsala. At wala pa ring chi sa paligid niya. Ano ang impyerno ng bagay na iyon? Ang elder ng Jing Clan ay namangha. Ang walang laman na tao ay walang chi at ang mga pag-atake ng matanda ay walang silbi laban sa kanya. Ang elder ng Jing Clan ay nag-condense ng lakas, iniunat ang kanyang mga kamay, at ang kapaligiran ay ganap na nagbago ng lumitaw ang isang globo ng enerhiya. Binomba niya ang walang laman na lalaki, ang mga tunog na metal ay kumakalat at tumatagos sa eardrum ng mga tao. Gayunpaman, nakita ng karamihan na ang walang laman na lalaki ay hindi natatakot sa pag-ataking iyon, sumuntok din siya sa direksyon ng matanda. Gusto ni Lin Fang na subukang gamitin ang katawan ng Saint Emperor. Maging si Qin Shan ay namangha nang makita niya ito. Nakakabilib talaga ang katawan na iyon. Ang nakakatakot na pag-atake ng matanda ay nagtulak sa walang laman na lalaki sa lupa, isang bunganga ang lumitaw sa paligid niya. Huminga ng malalim ang karamihan, nakatingin sa dalawang mandirigma. Makalipas ang maikling panahon, lumabas ang katawan sa bunganga, kumikilos pa rin na parang hangin. Hindi makapaniwala ang karamihan. Ano iyon? O sino iyon? Isang walang kamatayang katawan. Ang mga pag-atake ng Saint Emperor ay nagtulak sa kanya sa lupa, ngunit hindi siya nasira. Ang daming nakatingin sa kanya. Sumimangot ang Saint Emperor at bumulong. Sino ka? Ang kanyang makajos na kamalayan ay umabot sa walang laman na tao. Agad na sumuntok ang walang laman na lalaki, nasira ang hangin at nasira ang mga ilaw ng kamalayan ng Diyos. Matandang kaibigan, anong nangyayari? Tanong ng isang tao sa di kalayuan, habang mas maraming chi ang pumutok. Mabilis na dumating ang isang matandang babae. Kakaiba talaga ang lalaking iyon. Hindi ko siya kayang sirain. Hindi siya namamatay. Malamig na sabi ng Saint Emperor. Napatingin ang matandang babae na dumating sa katawan ng Saint Emperor. Nakatuon ito sa kanya at nagsimulang umatake. Nagkaroon ng dagandong nang bumagsak muli sa lupa ang walang laman na lalaki. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling panahon, siya ay lumabas muli sa bunganga. Kaya kakaiba. Puppet ba? Pagtataka ng matandang babae. Paano magiging malakas ang isang papay? Kaya kung sirain ang isang papay sa dalawang welga, pinakamarami. Walang pakialam na sabi ng matanda. Tumanggo ang matandang babae. Napatingin siya sa lalaking walang laman, may pagdududa siya. Pagkaraan ng maikling panahon, tumingin siya sa malayo at tumingin sa mga miyembro ng Tiantai at Lin Fang. Matanda, nawala ang Celestial Remarkable Deployment Ministry. Sa tingin ko, tumanggo ang matanda. Sumimangot ang dalawang matanda at tinitigan si Lin Fang ng malamig. Gusto ng Jing Clan na magpatuloy sa paglalaro. Mahinahong tanong ni Lin Fang sa dalawang taong iyon. Ang yabang mo talaga, brat. Mahinang sabi ng matandang babae. Naglakas loob ka bang hamakin ang matatanda? Matalino siya kaya normal lang ang pagiging mayabang. Sabi ng matanda. Ngunit ang ganitong uri ng mga tao ay dapat mamatay. Nag-uusap ang dalawang matanda, at nagbuntong hininga ang karamihan.
Hindi nilayon ng Jing Clan na isuko ang kanilang deployment mine. Ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay nasangkot, kaya ang Fang Clan at ang Wen Clan ay hindi rin ang ahas na nakawin ang deployment mine ng Jing Clan. Lalo kang walang hiya habang tumatanda. Talo ka na, sa sobrang galit mo ay nailalabas mo ang galit mo sa mga kabataan. Malamig na sabi ng isa sa di kalayuan. Dumating ang mga Saint Emperors ng Wen Clan at ang Fang Clan at lumapag sa tabi ni Lin Fang at ng iba pa. Sinabi na nina Hao Qinglin, Tian Qi, at ang iba pa sa Wen Clan at sa Fang Clan na maghanda kung sakali. Ang mga disipulo ni Tian Tai ay napakalakas, kaya nagpa siya ang dalawang angkan na tumulong din ng kaunti. Ano? Gusto mong kunin ang deployment mine ng Jing Clan? Hiling sa dalawang Saint Emperors ng Jing Clan. Siyempre, gusto mo ring nakawin ang sa amin. Malamig na sagot ng Saint Emperor ng Fang Clan. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Malamig na sabi ng elder ng Jing Clan. Ang Jing Clan ay lumalabag sa mga patakaran, ang Yu Clan ay walang pakialam. Sabi ng mga miyembro ng Fang Clan at ng Wen Clan na nakatingin sa mga miyembro ng Yu Clan. Sumimangot ang mga miyembro ng Yu Clan, hindi ito ganoon kadali. Kasabay ng pag-uusap ng mga iyon ay may dumating sa itim na tore na nakasuot ng itim na damit. Ang taong iyon ay mukhang maganda, makisig, at maislan. Siya ay may magandang mukha, ngunit siya ay mukhang galit. Sino yun? Dalawang silweta sa tuktok ng itim na tore ang tumalon, ngunit ang babae ay biglang gumalaw. Pagkaraan ng isang segundo, hinawakan niya ang lalamunan ng dalawang taong iyon at ang mga mukha nila ay namutla sa takot. Guro. Sabi ng dalawang gwardya, nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Buksan ang itim na tore. Mahinang sabi ni Tang Yuyu. Tumisi ang dalawang taong iyon. Mas maraming tao ang dumating. Kabilang sa kanila ang isang Celestial Emperor. Itinago ng Jing Clan ang kanilang mga bilanggo sa tore na iyon, kaya kailangang maging malakas ang mga bantay. Walang sino man ang madaling palayain ang mga ito. Biglang itinapon ni Tang Yuyu ang mga taong iyon at pinakawalan ng kanyang chi. 3,000 anino ang lumitaw at gumalaw sa lahat ng direksyon habang naglalabas ng lakas. Sa maikling panahon lamang, ang Celestial Emperor na inatake ni Tang Yuyu ay nasugatan. Nasa kamay ni Tang Yuyu ang kanyang buhay. Kailangan niyang buksan ang deployment spell ng Black Tower. Pakawalan ang lahat ng nasa loob. Sabi ni Tang Yuyu, na nakatingin sa mga taong iyon. Napakunot-noo silang lahat sa 3,000 silweta sa kanilang paligid. Namutla ang kanilang mga mukha. Hindi sila ng ahas na sumalungat sa utos niya, kaya lang nilang palayain ang mga bilanggo. Haha, sinong dumating para iligtas ako? Masayang sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Maraming tao ang lumabas sa itim na tore. Sa tore, pinananatili ng Jing Clan ang mga tao na hindi nila basta-basta kayang patayin. Si Mo Chen ay nasugatan, nang siya ay lumabas at nakita ang magandang mukha ni Tang Yuyu, siya ay natigilan. Natural na nakilala niya siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2114 ng aapi. Si Tang Yuyu ay natuwa nang makita si Mo Chen. Alam niya na labis na nagmamalasakit si Lin Fang kay Mo Chen, at si Mo Chen ay labis na pinahirapan sa itim na tore. Galit na galit siya sa kalagayan nito. Napatingin siya sa mga taong lumabas sa itim na tore. Maraming salamat sa pagligtas sa amin, guro. Sabi ng mga taong iyon. Marami sa kanila ay napakalakas, ngunit hindi nila kayang basagin ang deployment spells ng Jing Clan. Nang lumabas sila at naramdaman ang chi ni Tang Yuyu, lubos silang nagpapasalamat. Ngayon, wala na ang dalawang ninuno ng Jing Clan. Kung gusto mong makaganti, kailangan mong kumilos ng mabilis. Mahinang sabi ni Tang Yuyu. Kumislap ang mga mata ng mga tao. Siyempre gusto nila ang kanilang paghihiganti. Mamatay. Sirahin ang Jing Clan. Pinalaya ng mga bilanggo si Chi, alam nilang kailangan nilang kumilos ng mabilis, hindi sila nag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap at pumasok sa teritoryo ng Jing Clan. Ang silweta ni Tang Yuyu ay kumikislap, gumagalaw upang sunggaban si Mo Chen. Guro, ano ang estado ng iyong mga pinsala? Tanong ni Tang Yuyu kay Mo Chen. Mukha siyang nag-aalala. Hindi naman ako masyadong nasaktan. Gayunpaman, nagtataka ako kung gaano kakalakas, at tinatawag mo pa rin akong guro. Naalala ko noong ikaw ay naging tagabantay ni Lin Fang, noon ay hindi mo man lang ako tinatawag na guro. Sagot ni Mo Chen, ngumiti ng malumanay. Hindi niya akalain na mangyayari ang ganoong bagay, natulala siya. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Noong mga araw, si Tang Yuyu ay isang watcher, siya ay kalahating disipulo ni Mo Chen, ngunit ngayon siya ay naging napakalakas. Iba ngayon, guro, nakangiting sabi ni Tang Yuyu habang nakahawak sa braso ni Mo Chen. Natigilan si Mo Chen at sinabi, bakit, kayo ba ni Lin Fang, ang batang iyon? Oo, sabi ni Tang Yuyu, nakangiting nahihiyang. Sabi niya, guro, naging malakas ako dahil isang napakalakas na cultivator ang nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa akin. Hindi ako naging malakas na umaasa lang sa sarili ko. Imposibleng umunlad ng napakabilis. Naparito ako upang iligtas ka dahil hiniling sa akin ni Lin Fang. Nandito rin si Lin Fang. Kumunat ang noo ni Mo Chen. Oo, nandito kaming lahat. Marami sa mga alagad ni Tian Tai ang naririto. Pinipigilan nilang pumunta rito ang malalakas na cultivator ng Jing Clan, nagawa pa nilang akitin ng mga Saint Emperors ng Jing Clan sa kanila.
Nang dumating ang dalawang iyon, ang iba ay nagpaalam sa akin na maaari akong kumilos at basagin ang itim na tore. Ngunit ang mga miyembro ng Jing Clan ay inaatake na ngayon, mabilis nilang mapapansin ito. Tumiti si Tang Yuyu. Si Mo Chen ay nanatiling tahimik at nalulula sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas ay ngumiti siya at sinabi, "Ipinagmamalaki ko ang aking mga disipulo. Katulad ka rin ng alagad ko." Tulad ng sinabi ni Tang Yuyu, nang ang itim na tore ng Jing Clan ay nawasak, ang ilang mga tao ng Jing Clan ay mabilis na nalaman ang tungkol dito. Ang dalawang Saint Emperors ay naghila ng mahabang mukha nang ipadala sa kanila ang balita. Hindi ko akalain na gagawa ka ng malikot na paraan at bigla kang aatake sa Jing Clan natin. Sabi ng matanda, na nakatitig kay Lin Feng na may pagpatay sa kanyang mga mata. Napakawalan Jia mo, hinahangaan kita. Kung hindi naging tuso at walang hiya ang Jing Clan, hindi ko na kailangang gawin iyon. Malamig na sagot ni Lin Feng. Ginamit ni Lin Feng ang katawan ng Saint Emperor, at dumating na rin ang mga Saint Emperors ng Wen Clan at Feng Clan. Ang dalawang Saint Emperors ng Jing Clan ay kailangang umatras at ibalik ang kanilang mga tao. Kung hindi, ang mga baliw na kabataang ito ay papatayin silang lahat. Aalis na ako. Dito ka lang. Malamig na sabi ng matandang babae. May nagpaalam lang sa kanya na ang Jing Clan ay inaatake, na gusto ng kanilang mga bilanggo na makaganti. Kinailangan niyang bumalik. Alam ng malalakas na cultivator ng Jing Clan na may ilang nakakatakot na cultivator sa Black Tower na nabilanggo maraming taon na ang nakalipas. Nagulat ang mga miyembro ng Feng Clan at Wen Clan. Hindi nila akalain na si Lin Feng ay napakatalino. Nagpasya siyang gumawa ng mga marahas na hakbang upang harapin ang emerhensya, at nagkaroon ng napakaraming trump card. Nang makita ng mga tao kung ano ang reaksyon ng dalawang Saint Emperors ng Jing Clan, napagtanto ng karamihan kung gaano talaga kamaparaan ang mga tao ni Tiantai. Alam nilang napakatalino ni Lin Feng. Ang mga kabataang ito ay pawang mga henyo. Babayaran mo ang halaga para sa iyong mga aksyon. Sabi ng elder ng Jing Clan na malamig. Hindi siya maaaring atakihin doon bagaman, ito ay masyadong mapanganib. Bayaran ang presyo. Tumiti si Lin Feng sa kakaibang paraan. Mukhang hindi mo pa rin maintindihan kung ano ang mangyayari. Kumunat ang noo ng elder ng Jing Clan. May magagawa pa ba si Lin Feng sa kanila? Mga master, gusto mo ba ng deployment mines? Tanong ni Lin Feng. Siyempre. Sabi ng dalawang amo. Gustong nakawin ng Jing Clan ang kanila, bakit hindi nila kunin ang deployment mine ng Jing Clan noon? Gayunpaman, medyo nag-aalala pa rin sila. Maliban kung sila ay naging isang angkan, maaari ba nilang labanan ang Jing Clan? Kung hindi makikisali ang Yu Clan, hindi sila pababayaan ng Jing Clan. Yu Clan, gusto mo ba? Direktang tanong ni Lin Feng sa mga miyembro ng Yu Clan. Ang mga miyembro ng Yu Clan ay nanatiling tahimik ng ilang segundo, at sa wakas ay may nagsabi. Ang Yu Clan ay hindi nakikisali. Sige, huwag ka nang makisali. Hindi mo makukuha ang iyong bahagi sa deployment mine ng Jing Clan, mahinahong sabi ni Lin Feng. Mga kapatid ng Tiantai, protektahan niyo ako at ipatawag ko ang ating guro. Ano? Ang mga tao ay natulala. Gustong ipatawag ni Lin Feng ang kanyang guro. Nagkaroon ba ng isang hindi kapani-paniwalang malakas na guro? Sige. Sabi ni Hao Qinglin at ng iba pa. Naunawaan nila ang ibig sabihin ni Lin Feng. Kumikislap ang mga ilaw sa paligid ni Lin Feng nang mawala siya. Ganito ba siya nagpapatawag ng kanyang guro? Ang mga tao ay natulala. Sumimangot din ang elder ng Jing Clan. Ano ang ginagawa ni Lin Feng? Tahimik na tumingin ang lahat sa paligid. Hindi na malaya ng karamihan kung gaano kabilis naging sentro ng atensyon si Lin Feng. Isang nakakatakot na katahimikan ang bam-alat sa lahat. Pagkatapos ay narinig nila ang isang tunog, tulad ng isang malaking kampana ay tumunog, na nagpabilis ng tibok ng kanilang mga puso. Muli itong tumunog, at isang nakakatakot na chi ang lumitaw at pumuno sa hangin. Galing sa ilalim ng lupa. Ang mga tao ay namangha at tumingin sa lupa. May gumagalaw doon, isang lindol. Nagsimulang manginig ang lahat kasama ng lupa. Siya ay sadyang gumawa ng isang misteryo ng isang simpleng bagay. Sabi ng Saint Emperor ng Jing Clan na malamig. Gumalaw siya at naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Milyon-milyong marka at bitak ang lumitaw sa lupa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nabasag ang lupa at bumigay habang dahan-daang lumitaw ang dalawang kamay sa ilalim ng mga paa ng Saint Emperor. Lalong bumilis ang tibok ng puso ng mga tao. Napakalaki ng mga kamay. Bumukas na bamuka ang lupa, at dahan-daang lumabas sa lupa ang isang lalaki. Siya ay matangkad at matibay, isang tunay na higanti. Ang Saint Emperor ng Jing Clan ay nagulat, tila isang insekto sa kanyang harapan. Maaaring ilibing siya ng higanti sa ilalim ng paa. Ang kanyang chi ay hindi nakakatakot, ngunit ang Saint Emperor ng Jing Clan ay hindi kailanman naramdaman ang lakas ng Saint Emperor na ito. Saint Emperor, ito ang kapangyarihan ng isang Saint Emperor. Iminulat ng higanti ang kanyang mga mata, nakakasilaw ang mga ito habang nakatitig sa elder ng Jing Clan. Ikaw ba ang nang-aapi sa aking alagad? Sabi ng boses, parang kulog ang bawat salita. Ang Saint Emperor ay umatras, ang kanyang mukha ay namutla habang nakatitig sa higanti. Imposible, hindi ka Saint Emperor. Walang Saint Emperor ang pumunta dito. Isa ka lang Fred ng kamalayan. Bulalas ng elder ng Jing Clan, malamig na nagpakawala ng nakakatakot na lakas.
Naghahanda na siya sa pag-atake. Talaga. Binigyan ko ng 2 puppet ang aking alagad. Ang katawan na ginamit niya noon ay isa, at ito ay isa rin. Ipinadala ko rin sa kanya ang isang thread ng lakas ng kaluluwa. Pwede niya akong tawagan anytime. Gusto mong subukan at makita kung gaano ako kalakas. Sabi ng higanti, mahinahong dahan-daang naglakad pasulong. Hindi napigilan ng emperador na umatras. Gayunpaman, sa sandaling iyon, dumating din ang walang laman na lalaki, at hinatak ng Saint Emperor ang mahabang mukha. Kung nandoon ang matandang babae, matutulungan sana siya nito, ngunit ngayon ay nag-iisa na siya. Lin Feng. May sumigaw sabay sa di-kalayuan. Dumating sina Tang Yuyu at Mo Chen, at nakita ang mga disipulo ni Tian Tai at ang higanti. Naiintindihan nila ang nangyayari. Natuwa ang mga disipulo ni Tian Tai nang makita nila si Mo Chen. Brother. Si Hao Qinglin ay mukhang tuwang-tuwa nang makita niya si Mo Chen. Halos may luha sa kanyang mga mata. Patuloy na tumango si Mo Chen sa kanya. Sige, bata, malaki ka na ngayon. Brother, pinuntahan kami ni Emperor Yu. Noong naramdaman niyang nasugatan ka, ayaw niyang pumunta kami, kaya pumunta kami nang hindi sinasabi sa kanya. Sabi ni Hao Qinglin. Natuwa si Mo Chen sa balita. Tigtas ang kanyang matandang kaibigan at malalakas ang kanyang mga alagad, mayroon pa silang kahangahangang anyo. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagpapalaki sa kanila. Lahat sila ay outstanding. Sila ay may talento, ngunit mapagmahal din at nagmamalasakit. Nang maramdaman ng elder ng Jing Clan ng Qin ni Tang Yuyu, lalong umikot ang kanyang pinakamukha. Kung nakaharap lang sana siya sa higanti, susubukan sana niyang makita kung gaano talaga siya kalakas, gayunpaman, napakaraming malalakas na cultivator, hindi niya kayang makipagsapalaran. Hindi rin umatake ang higanti. Sa sandaling iyon, kinokontrol ni Lin Feng ang dalawang katawan. Masyado siyang nag-aksaya ng enerhiya sa katawan ni Qin Shan noong nakaraan, hindi na niya ito magagawang muli. Gusto lang niyang takutin ang Saint Emperor hanggang mamatay. Umaasa pa rin si Lin Feng na makakahanap siya ng makajos na gamot para matulungan si Qin Shan na gumaling balang araw. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng taong magtatanggol sa kanya sa lahat ng oras. Hindi na niya kailangang magpanggap para takutin ang kanyang mga kalaban. Ngunit ngayon wala na siyang pagpipilian, at sapat pa rin iyon para takutin ang Jing Clan. Kahit papaano, natakot ang Saint Emperor ng Jing Clan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2115, ang paghina ng Jing Clan. Tiningnan ni Mo Chen ang higanti at ang nakakatakot na China iyon na nagpang-inag sa kanya. Gaano kalakas? Talagang namangha siya. Sino ang nagdala ng ganoon kalakas na cultivator upang harapin ang Jing Clan? Hindi inakala ni Mo Chen na tinulungan siya ng ibang mga angkan, lahat sila ay hindi kilala sa kanya. Mo Chen. Mahina na tumawag si Jing Xiaoyu nang makita niya si Mo Chen. Kumirat ang puso niya. Nagsimula siyang umiyak at sinabi, "Pasensya ka na." Tumingin si Mo Chen sa kanya at ngumiti. "Xiaoyu, wala itong kinalaman sa iyo. Hindi ko alam na ikinulong ka ng Jing Clan sa itim na tore." Sabi ni Jing Xiaoyu. Siya ay labis na nalungkot. Niloko siya ng kanyang angkan. "Oo, alam ko." Tumango si Mo Chen, ngumiti ng mahina. Sa sandaling iyon, humakbang muli ang higanti patungo sa elder ng Jing Clan. "Gusto ko ng ilang tao, kung may maglakas loob na pigilan ako, papatayin ko siya." Naglakad din pasulong ang lalaking walang laman. Sumama sa kanila si Tang Yuyu. 3 nakakatakot na cultivator. Naramdaman ng elder ng Jing Clan ang pressure, nanigas ang kanyang mukha. Malamig niyang sinabi, "Sino ang gusto mo? Kung may itatanong ka ulit, hindi ito magiging kasing simple ng pagnanais ng ilang tao. Niloko mo ang alagad ko, siguradong aayusin natin ang mga account." Sabi ng higanti, nagpakawala ng napakaraming mapang-ipang enerhiya. Ang kanyang mga enerhiya ay kasing lakas ng langit. Ang isa pang saint at si Tang Yuyu ay naglakad patungo kay Ye. "Hindi mo siya mahawakan." Sigaw ng malakas na cultivator ng Jing Clan ng napakalakas. "Huwag kang mag-alala, hindi namin siya papatayin. Tuturuan lang namin ng magandang aral ang Celestial Remarkable Deployment Ministry." Malamig na tugon ng higanti. Itinulak ng walang laman na lalaki at si Tang Yuyu ang mga taong nagpoprotekta kay Ye, pagkatapos ay sinunggaban si Ye. Hindi pa tapos iyon. Ibinalik ni Tang Yuyu si Ye at ang isa pang santo ay naglakad papunta sa 2 natitirang cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Ang halimaw na kanilang sinasakyan ay umuungal ng mapanghamon, sinusubukan silang protektahan. Gayunpaman, sinuntok ito ng walang laman na lalaki at pasimpleng hinaypan ito ng isang suntok. Wala nang ahas na pigilan siya. Hinawakan niya ang 2 pang malalakas na cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, isa sa bawat kamay. Hindi nila kayang makipagpunyagi sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng elder ng Jing Clan, ang kanyang mukha ay talagang hindi magandang tingnan ngayon. Ang Jing Clan ay nag-imbita ng 5 henyo ng Celestial Remarkable Deployment Ministry na pumunta at lumaban. 2 ang napatay, 3 ang nahuli. Kung malalaman iyon ng guro ni Jing Yan, ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay magagalit sa Jing Clan, lalo na't kabilang sa 5 taong iyon ay si Ye. Ang higanti ay sumulyap sa elder ng Jing Clan ng malamig, ngunit nanatiling tahimik. Direktang kinausap ni Tang Yuyu si Jing Xiaoyu.
Guro, umalis sa Jing Clan at sundan ang aming guro. Si Jing Xiaoyu ay natulala. Ito ang, walang pag-aalinlangan, ang pinakamagandang oras para umalis sa Jing Clan. Walang maglalakas loob na pigilan siya. Guro, sabi ni Hao Qinglin at binati ng iba si Jing Xiaoyu. Nanginginig si Jing Xiaoyu. Nakita niya ang lahat ng mga taong iyon na nakangiti at sa wakas ay ngumiti pabalik, ang paglabas ng kanyang mga pag-aalala ay napakagandang pagmasdan. Tumingin siya kay Mo Chen at sinabi, "Aking lalaki, ang iyong mga disipulo ay kamangha-mangha." Habang naglalakad ito papunta sa kanya, galit na galit ang mga miyembro ng Jing Clan. Ang labanang ito ay naging isang trahedya. Nawalan sila ng mukha at mga tao, at hindi pa ito tapos. Tumingon ang higanti. Ang isa pang Saint Emperor ay nakatingin sa malalakas na cultivator ng Jing Clan at sinabi niya, "Kailangang ayusin ang ilang bagay." Ngayon, natalo ang Jing Clan. Mula ngayon, hindi na sa kanila ang deployment mine ng Jing Clan. Dahil tinanggihan ng Yu Clan ang kanilang bahagi sa kita, ang deployment mine ng Jing Clan ngayon ay ang Wen at ang Feng Clans. Ang bawat isa ay nakakakuha ng kalahati nito. Kung aatakehin sila ng Jing Clan sa hinaharap, papatayin ko si Ye Kei at ang dalawang iba pa. Ang bagay na ito sa Celestial Remarkable Deployment Ministry ay walang kinalaman sa Feng Clan at Wen Clan. Kung gusto ng Celestial Remarkable Deployment Ministry na makaganti at atakihin sila, parehong bagay, papatayin natin si Ye Kei at ang dalawa pa. Galit na galit ang mga miyembro ng Jing Clan. Nawalan sila ng mukha, mga tao, at ngayon ang kanilang deployment mine. Sige, tapos na ngayon. Sigurado akong tutuperin ng Jing Clan ang mga pangako nila ngayon. Ito ay sapat na para sa araw na ito. Sabi ng higanting dismissively. Ang kanyang napakalaking anyo ay umatras sa lupa. Pagkaraan ng maikling panahon, pinalibutan ng mga tao ni Tian Tai si Lin Feng, na muling lumitaw. "Brother." Inangat ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumingin kay Mo Chen, ngumiti ng malawak. "Munting bata." Tumiti si Mo Chen. Hindi siya nakaimik. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Tapos na sa ngayon. "Tara na," sabi ni Lin Feng. Lumabas silang lahat. Pagkaraan ng maikling panahon, umalis din ang mga miyembro ng Wen Clan at Feng Clan. Tanging ang mga miyembro ng Jing Clan ang natira, pati na rin ang ilang miyembro ng Yu Clan. Pinanood ni Yu Zin ang mga taong iyon na papaalis. Araw-araw niyang nakikita si Lin Feng at ang kanyang kaibigan sa teritoryo ng kanyang angkan, ngunit ang kanyang angkan ay hindi nagsasaya. Si Lin Feng at Tantay ay napakatapat. Pareho sila sa kanya. "Yu Zin, mag-ingat ka," sabi ng isang boses sa di kalayuan. Si Tantay iyon, lumingon siya, kumaway, at ngumiti kay Yu Zin. Kumalabog ang puso ni Yu Zin, bigla siyang nalungkot. "Bata, minsan sa buhay kailangan mong gumawa ng inisyatiba," sabi ng isang boses kay Yu Zin ng telepatiko. Tumingon si Yu Zin at sinalubong ang mga mata ng kanyang ama. Nagulat siya, ngunit ganoon din ang sagot niya. "Maraming salamat, ama. Tiyak na babalik ako at makikita-kita," sinabi ni Yu Zin. "May lakad ako." At nagsimulang umalis. Napakunot ang noo ni Yulin at ng iba nang makita iyon. Sumigaw si Yulin. "Tumigil ka, saan ka pupunta?" "Maglalakad ako para makapagpahinga." Sagot ni Yuzin, walang ingat na sumulyap pabalik kay Yulin. "Bumalik." Sabi ni Yulin, malamig na nakasimangot. Alam niya na gustong sumama ni Yuzin kina Lin Feng at Tantay. "Kaya kung pumunta kung saan ko gusto nang walang pahintulot mo," binatukan ni Yuzin. Tumingin sa kanya si Yulin at sinabi, "Kung maglakas loob kang umalis, paalisin ka namin sa Yu Clan." Ang isang pirasong basura na iyon ay naglakas loob na kumilos muli ng mayabang. "Gusto mo turuan kita ulit ng leksyon?" Galit na sigaw ni Tantay sa di kalayuan nang marinig niya si Yulin. Nanigas ang mukha ni Yulin at tumahimik siya. "Big boy, gusto kong sumama sa iyo, isasama mo ba ako o hindi?" Tanong ni Yuzin kay Tantay. "Sige, sumama ka sa amin." Sagot ni Tantay na may malawak na ngiti. Wala siyang pakialam. "Sige." Tumanggo si Yuzin. Tumingon siya at tumingin kay Yulin at sa iba pang miyembro ng Yu Clan. Sabi niya, "Aalis ako sa Yu Clan. Kung mamatay ako, wala itong kinalaman sa Yu Clan. Nakapagdesisyon na ako. See you." Pagkatapos, umalis siya kasama sina Tantay, Lin Feng at ang iba pa. Ang mga miyembro ng Yu Clan ay namangha. Si Lin Feng at ang iba ay unti-unting naglaho sa malayo. 3 araw bago nito, naisip ng Jing Clan na magnanakaw sila ng 3 deployment mine, at ngayon ay tuluyan ng nasira ang kanilang mga plano. Ang Jing Clan ay nag-imbita ng mga cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry upang protektahan ang kanilang deployment mine at sila ay nabigo. Ang 5 henyo ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay maaaring napatay o nahuli. Ngayon ang mga bilanggo ng itim na tore ay pinalaya, at pinatay ang marami sa mga miyembro ng Jing Clan habang sila ay naghihiganti. Marami sa mga bilanggo ay mula rin sa makapangyarihang mga angkan, kaya ang kanilang mga angkan ay gustong makaganti rin. Ang karamihan ng tao ang lahat ng naiintindihan ng isang bagay. Dahil sa ilang kabataan, babagsak na ang unang angkan ng Qingshan City. Kinabukasan, ang Feng Clan at ang Wen Clan ay gumawa ng formal na alyansa at nilusob ang deployment mine ng Jing Clan. Walang pagpipilian ng Jing Clan kundi tanggapin. Hindi nila hahayaang mamatay si Ye Kei.
Pagkaraan ng 3 araw, maraming tao ang dumating sa Qingshan City. Gusto nilang salakayin ang Jing Clan, at ang ilan sa kanila ay may magandang relasyon sa Fang Clan at Wen Clan. Naghahanda na silang turuan ng Jing Clan ng magandang leksyon. Isang Saint Emperor ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ang dumaong sa teritoryo ng Jing Clan. Nang malaman niya ang resulta ng labanan, sinampal niya si Jing Yan kaya marahas siyang lumipad sa malayo. Ang cultivation ni Jing Yan ay baldado, at ngayon ay walang kabuluhan, hindi na siya makapagsanay ng cultivation. Sa mata ng Saint Emperor, ang 100 Jing Yan ay walang halaga kumpara sa isang Ye-Kei. Si Ye-Kei ay dapat na lumahok sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap, ngunit siya ay nahuli. Hindi siya patay, pero wala na siyang silbi. Nagpa siya ang Saint Emperor na iyon na huwag kumuha ng bahagi ng deployment mine sa Qingshan City. Siya ay nagmamadali, gusto niyang hanapin si Ye-Kei. Si Ye-Kei ay isa sa mga henyo ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Siya ay nawala, at ito ay isang napakalaking problema. Wala silang pakialam sa Qingshan City. Dumating siya sa teritoryo ng Fang at Wen clans, gustong hanapin si Lin Fang at ang iba pa, ngunit nawala na sila sa Qingshan City. Kasama nila si Ye-Kei, kaya halatang hindi sila maaaring manatili sa Qingshan City. Bukod dito, ang Wen clan at ang Fang clan ay walang kinalaman sa bagay na iyon. Ang mga miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay kusang loob na pumunta sa Qingshan City upang lumaban, kailangan ding pasanin ng guro ni Jing Yan ang isang bahagi ng responsibilidad, kaya lalo siyang nagalit. Galit din siya na natalo si Ye-Kei sa isang labanan. At ang pinakakamanghamanghang, na ang isang Saint Emperor ay lumitaw sa isang maliit na bayan gaya ng Qingshan City. Ang Jing clan ay bumagsak. Ang Wen clan at ang Fang clan ay nagsanib kamay at nagsimulang umangat. Naging sobrang close sila. Alam nila na ito lang ang tanging paraan para magsikap silang sumulong.